nakakalimutan yung mga hindi pa tapos na relationships, yung mga agreements na parang, or mga words na hindi natin nasabi, or yung mga sugat na hindi pa natin actually napagaling. Yan. So, paano malalaman kung nandito ka sa isa kang emotional hoarder? So, una, may mga past experiences ka na madalas maalala kahit wala na actually siya sa present time. Pangalawa, nahihirapan kang bitawan yung galit at saka yung hinanakit, yung pain, kahit alam mo hindi na ito nakakatulog sa iyo. Pangatlo, pakiramdam mo ay parang part ka pa rin, no? Bahagi ng pagkatao mo yung pain na dinadala mo. Parang hindi mo alam actually kung sino ka kung wala yung pain na dalahin mo. At lastly, may fear kang mawala yung pain dahil pakiramdam mo mawawala rin yung meaning ng pinagdaan. So bakit mahirap bitawan ang emotions na ito? No? Kasi una, may tinatawag na psychological identity attachment. Kapag matagal nating dinadala yung isang emotion, minsan, nagiging part na ito ng identity natin, di ba? So example, kung matagal kang masaktan, maaaring mahirap isipin kung sino ka kung wala yung pain na iyon. Pangalawa, may of course fear of letting go is equals actually sa fear of losing control. Anong ibig ko sabihin dito? Kapag binitawan natin yung isang emotion, feeling natin minsan nawalan din tayo ng control dun sa nangyari. Ang totoo dyan, ang tunay na control ay yung pagpili kung ano yung titiwan at ano yung dadalhin. Pangatlo, meron tayong unresolved emotions, no, na parang nagsisik ng closure. Yung brains natin, likas yan na naghahanap ng ending sa bawat kwento. Kung hindi natin bibigyan ng closure yung isang bagay, tuloy-tuloy pa rin itong babalik sa isipan natin. So, paano natin mabibitawan yung tinatawag na emotional holding? So, una, reframe your pain. Sa halip na itanong na, bakit kaya nangyari ito sa akin? Subukan natin tanongin, ano naman yung natutunan ko mula dito? Pangalawa, siguro kailangan natin i-ritualize, no? You could write a goodbye letter. Yung lahat ng gusto mong sabihin sa tao, walang closure, yung nakasakit sa'yo, kahit hindi mo siya i-send, no? Kailangan lang sometimes na i-ritualize, isarado yung chapter na yan sa pamamagitan ng pagsulat ng final message para sa actually sa sarili. Pangatlo, recognize that healing doesn't mean forgetting. Pwede kang mag-move on nang hindi kinakalimutan yung lesson na nakaraan. Hindi mo kailangan mabura yung memory altogether. Pero, pwedeng piliin na huwag nang dalhin yung bigat nito sa present time at some point. Okay? And lastly, choose growth over familiarity. Minsan sanay kasi tayo dun sa sakit, kaya natatakot tayo pakawalan ito. Pero tandaan, no, yung pagiging masaya ay hindi actually pagtataksil sa sarili mong nakaraan. And I will end with this. Some people think holding on makes them strong. But sometimes, it's letting go. Ang actually, yun yung masasabi mo, totoong strength. So kayo ba, ano yung isang pain or memory na matagal mo nang dinadala? Okay? Paano mo ito i-reframe na yung darating na week, no? At bigyan yung sarili na parang permission to be free. So comment lang below.